Binabati ko yung mga nagpautang na ang team song ay Whatever Will Be, Will Be. Yung mahirap ng bayaran, di ba? When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Kinakanta na nanay ko sa akin yan. Bakit ba kailangan ganyan ang kanta mo, di ba? Ano ba yung meaning ng kesera, sera? Yung pala yan, no? Kesera, sera, whatever will be. Ang nanay ko, ang makinig sa akin nung bata ko ay once upon a time there was a tavern. Yung nanay ko na pinaniwala ako sa kumanta ng Chiquitita. Anak, ako talaga ang member original ng ABBA. Talaga oo. Tapos sa school lang, pinagmamayabang sa teacher ko. Ay ma'am, nanay ko member ng ABBA. Tawan-tawa yung teacher ko. Hindi pala totoo. Diba? Kaya niyo ba ABBA? Choir pala to, kanta ko ng kanta rito. Mayroon ba mag-asawang choir dito? Uy, mamaya ano tayo? Kanta kayo? Marunong din. Wag na pala. Ano bang gagawin kung marunong ka? Meron. Diba? Ay nako. Ay, caller. Ay nako, inanay kong galing kumanta. At binubola niya ako, alam mo anak, nung kumakanta pa ako sa school namin, pag dumadaan yung 5-star tsaka Victor Lim, humitigil sila. Bakit? Ganong kaganda ang boses ko. Nung bata ko naniniwala ako, pero nung dumaki na ako, bakit hihinto yung Victory Line eh? Inspector ka ba? Bulkol na nanay ko. Namiss na kita, pasensya ka na ha, oo. Hindi lang kita gaano naasikaso ngayon para puntahan kasi alam mo naman ang anak mo, may concert sa Araneta Coliseum. Gusto ko lang ulitin. Araneta Coliseum. Araneta Coliseum, mga kaibigan. Maraming salamat po. Thank you very much. It's a Super Comedy Kilig concert. It's Valentine's Day, Feb 13. For tickets, you can call 911-5555 or you can go to www.ticketnet.com.ph featuring Gladys Chuchay Guevara, Boopsy Wonderland with Ate Gay and Papa Jack. Panahon ng may tama, #Kumikilig. Happy 3rd anniversary sa mag-asawang Mr. and Mrs. Domingiano. Meron ba mag-asawa sa boot ngayon na nagtipid po ng date? Mr. and Mrs. Domingiano. Wala nga namang entrance fee dito, masaya pa. Salamat mo sa pag-celebrate dito. Nakakatuwa mga kaibigan. I've been invited to a lot of weddings kasi bahagi ako ng love story nila. Honestly mga kaibigan at wala ni isang gusto magbayad. Kaya hindi ko nakakapunta. Joke lang ako. Siyempre pupunta ka pag kilala ko. Ba't naman hindi? Si Santi ng Cavite nasa kabilang line. Hello Santi? Hello Papa Jack. Akala ko lalaki, Santi. Yes, it's a girl po. I know. You're a girl. Hi. Yes. Hi, Santi. Hello. How age are you? Tanga magtanong, how age are you? How old are you? 24. Ilang taong ka na? 24. 24. Yes. Anong ginagawa sa buhay? Call center agent. Kaya pala ganyan ang datingan mo na eh. Ganyan ka rin ba sa jeep? Hindi. In fairness, hindi ka maarte magsalita. Di ba? Sorry galing ako sa industriya yan mga kaibigan. At nakakainis minsan isipin na may mga taong bit-bit yan sa jeep. Tama. Di ba yung meron? Yes, ilugar dapat. Di ba? Oo. I'm going to get off now in the next canto. Kapit yung uso mo dyan. Tama ba? Oo. Actually, ako yun dati. Anyways, Santi, how long have you been with the industry? 3 years. 3 years now. Okay. Yes. Schedule nila erratic, no? Oo. Ang bayaning puyat, sabi nila. Napagdaan ako yan natin and I fell in love with the culture. Merong subculture dyan eh. Nasa inyo lang matatagpuan. I remember when I was working in Ortigas as an agent, merong disco house ng tanghaling tapat. Tama. I mean, di ba Achis? If I'm not mistaken, ang pangalan niya. Hindi ko lang kung yun pa rin. At bukas lang siya, nag-uubos siya 8 a.m. hanggang mga bandang 1:00. Disco house, literal madilim siya.
As in talagang black walls at this Scotia. Ang tigas, honestly. Kapunta ka doon? No, kasi currently ngayon, sa Mall of Asia ako. Then before Halapit mo lang, dito pumunta na dito eh. Are you in the Xerox ka ba? CBG. Ate, 3 taong ka na dyan. Eto, be honest with me ha. Noong Pasko, anong binigay sa inyong gift pack? Before, sa Xerox ako. Teka lang, stop! Nung time na Xerox ka, binigyan ba kayo ng basong puti bilang Christmas giveaway? Wala kasi ko nung Christmas. Ano ba yan? Oo, na-miscarriage kasi ako nung November. Ay, sorry ate. Yes. I'm so sad to hear that. But my cousin joined the pageant, Mr. and Miss Courage. Ginuot, binibiging lakas ng loob. Sorry I'm sorry to hear that. Alam mo, itong baso na to, itong basong ginagamit ko, I have 3 of this na galing sa lahat sa Xerox company. Wow. Binigay sa akin ng agent and I've been using, since nag-umpisa ng TLC na yung gamit kong baso. I have 3 na wala na yung 2. Oh, ang galing naman. I don't have any more spare. Sayang din ako sa Xerox. Honestly, ang dami ko nang hinanap na baso. It's just that I like the style of this one. I don't know. I call it my thinking mug. Hindi ko alam kung saan makakabili ng ganitong eksaktong style. Divisoria. Baka nga. Mautusan nga si Richard o kaya si Jeremy. Si Jeremy. Pahanapin ko din. Anyways, ate, are you married? Living with my partner in life. Oh yeah, I mean, you're not married but you are, kumbaga, committed agad. Yes. All right. Anything I can do for you? Yung story sa ex ko and my best friend. Okay. Are we talking about the same guy or just being tricky with your statement? I'm sorry? Are we being tricky with your statement? Or are we talking about the same guy? Kasi diba sa mga married people, yes, 2 years. Mga married people, yung ex mo, yung kasama mo, diba? Kasi pinakasalan mo na, hindi na kayo, ex mo na. Yes. Are you just being tricky? Kasi naguluhan ako bigla eh. No, may 2 years ex-boyfriend. Alright, tell me the story. Before kasi, nag-apply kasi ko last week of January sa CVG. Then, nakabasa ako, since yung bahay ng best friend ko is malapit sa MOA, doon ako nagstay sa kanya. Your best friend is a guy? No, girl. Okay. And then, doon ako nagstay sa kanya habang may check-up, requirements, and medical. Okay. Nag-stay ka sa bahay ng best friend mo near MOA. I think it's Shell Residences, ano? Ay, di na. Ha? Or C? No, somewhere in Buendia, ganon. Okay. Kala ko sa Yamanin dyan eh. Yes. Diba? And nagtanong ko, nag-collapse ako sa presyo. Hindi na nagtanong ulit. And then, syempre, nandun ako, nagkakakwentuhan kami. Then yung best friend ko na yung kasi, wala siyang tinatago sa akin. No password sa tablet or sa cellphone. You share everything, kumbaga. Yes, kasi best friends nga. And then, nagtaka ako, yung phone niya, may password na hindi niya binibigay sa akin. Okay. Then sabi niya, may boyfriend na nga daw siya. And sabi ko, sino? Siyempre parang ako, ang tagal namin hindi nagkita, na-excite ako. Na, sino ba yung boyfriend mo? Sabi niya, secret, ganyan. Call center din siya sa Ortigas. So ako, naniwala ako. And during that time, may boyfriend ka? Yung ngayon ngayong February lang siya nangyari, last week. Okay. Or January, I think. And then, nagtataka ako kung sino. And then, lagi niyang kausap kasi yung boy ngayon, yung ex ko, is nasa Malaysia. Alright. So, okay, para lang maging malinaw tayo kasi may suspense dito, ano? The guy that she was talking with happened to be your boyfriend that time. Yung ba to? Yung ex ko, yes. Yeah. Ayun na yun. Nung time na yan, yung ex mo, ay yung lalaki yung ex mo na. Yes, okay. So she was so ashamed dati na malaman mo na ginawa yung ex mo, parang ganun. Okay. So, ako, nagtataka na ako. Then,
ang ginagawa niya, every night, kausap niya yung ex ko, which is boyfriend niya na. Then, habang nagpapakwento siya sa akin na, kasi since may partner na ako ngayon, nakamusta kayo bilang mag-asawa, kamusta yung pagsasama ninyo, ano yung mga pinag-aawayan, or ano yung pinagkakasunduan ninyo. So ako, sumasagot ako. Kasi etong partner ko ngayon, bago siya, ayun yung ex ko, which is boyfriend ng best friend ko. Oh yeah, I get the story, alright. And then, ako, todo kwento. Siyempre, alam na natin, sometimes girl talk, may green, ganyan, green talk, or what. Alam mo, totoo yan, kayo talagang kaibigan, it's been a theory that, diba, that I have been telling people all around. Hindi lalaki ang kiss and tell. Because when we guys are together, we do not talk about details, intimate details with our buddies. We talk about basketball, boxing, cars, motorcycles, diba, UFC. We never talk about intimate details. Pero kayo, you talk about us with your bestiest girlfriends. Uy, sis, kamusta? Ay, ang dumitignan. Sis, ganon. Okay, tuloy mo. Then, without moving na yung kausap niya is my ex. Okay. Alright. So, parang, di ba kung iisipin, ang awkward na, di ba? So, nangyari, kinakabahan na ako, nakakaramdam na ako na may something. Naghanap ako ng evidence. So, nag-check ako sa tablet niya. May mga screenshot doon na since November pa sila nag-uusap at November naging sila. So, you found out that November pa sila nag-uusap. Gano'ng katagal na kayong break nung lalaki niya nun? Almost, kasi mag-1 year pa lang kami ng partner ko ngayon. So, almost 2 years. Okay. 2 years din kami nung ex ko na yon. And then, tinext ko siya kasi kakagaling ko lang ng requirements. Tinext ko siya. Sabi ko sa kanya, how did you feel when you discovered that your ex is now the boyfriend of your best friend? Hindi ako nasaktan para sa ex ko. Nasaktan ako para sa ginawa ng kaibigan ko. Okay. That's a very tricky statement. Hindi ka nasaktan? Why would you be hurt for your ex? Yes. For crying out loud, he is your ex. Yes. That's why. So what's the significance of you telling me that? Wala namang feeling. Sabi pa. Diba? Bigla ko napaisip, why would you even tell me? Stop! Okay. I mean, okay, ulitin ko yung tanong ha. Please try not to be tricky with the answer, right? How did you feel, ate, when you found out na yung ex mo ay jowa na ng best friend mo? And she is no ordinary friend. She is the best friend. Alright? Nagalit. Ayan, that's a better answer. Galit ka, wag kang plastic, ha? Nagalit. Alam mo talaga ka-plastikan, kayo nag-inventong mga babae kayo. At ang kamanyakan mga lalaki. Tama, mali. Tama. Ayan. Para tabla. Galit yung mga may mag-asawa mag-away, anniversary pa naman nila. O tapos? And then, tinext ko siya. Sabi ko sa kanya na, kasi tinatawag ko siya na Sisi, as in, parang na kasi kaming sister. So, ko Sisi, parang, kala ko ba, wala okay, stop. Pati may radyong bukas. Can you turn it on? Off pala, sorry. Yes, wait lang. Can you please turn it? Ipakihihian na rin pa paano yung... Okay, wait. I'm sorry. Duraan niyo pa. Pakihihian niyo ba? Hello? Sorry. Okay na. So, ayun, tinext ko siya. Nakala ko ba walang lihiman na bakit hindi mo agad sinabi sa akin na kayo pala. Tapos, hindi siya nag-reply. Because she's got no answer to you, ate, na po pwedeng maintindihan mo. That's why. And then, sabi ko sa kanya, kung sinabi mo sa akin, may intindihan ko. Sabi ko sa kanya, pag uwi mo, mag-usap tayo. Ang tagal niya umuwi nun kasi ang out niya, Papa Jar, is 2 p.m.
Hindi siya nag-reply. Umuwi na siya 10 p.m. And you think obligasyon niyang paliwanag ang sarili niya sa'yo? Yes. Why? Kasi tinuring ko na siyang kapatid. Yeah. And gusto ko malaman bakit. How did she fall in love without you even feeling about it? Without you having hints, ba? Kasi ganito, didiretsahin kita, hindi mo kasi mabanggit-banggit eh. I'm sure na napaisip ka, be honest with me, okay? Yes. I'm sure na napaisip ka na nung time bang kayo pa nung jowa ko, nagtititigan na ba sila? Did they in any way cheated on me while we were together? Tama ba naisip mo yan? Tama mali? Hindi ko siya naisip. Honestly, Papa Jack, hindi ko siya naisip. Pinaplastic mo ako. No. Before kasi, nag-meet sila before. Tapos, ang nangyari kasi, nakikita ko, nagliligan sila. I'm sorry. And then, akin, kasi friend ko. Pero, binibiro ko yung ex ko before. Ay, bet mo siya, no? Ganyan-ganyan. Ang sagot niya sa akin na, hindi ako magkakabet nun. Parang, di ba? Okay. Ayun. Uulitin ko ang tanong mo. Nung nalaman mo, ate, na sila na, naisip mo ba na nung kayo pa, nung jowa mong yun, na sila na ngayon, nung time na yan? Ang gulo, di ba? Na baka kaya, hindi kaya nung time na kayo pa, nung lalaking yun, nagtititigan na sila? Yes, maybe. Kasi pinaplastic mo kasi yung sarili mo kayong gabi. Yes. 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 Hindi, posible ate. You are a girl. Di ba? If there is someone in the world, mga kaibigan, who mastered complications. Ang pumasok kasi, Papa Jack, unang pumasok sa isip ko na hindi ko naisip yung titigan or what. Ano yun? Ang pumasok, Basta yung titigan nila or what. Ang pumasok sa isip ko na before ba gusto na nila agad yung isa't isa. Okay. So ikaw pala mukhang tanga all the while, 2 years. yung mga dinner out nyo pala kasama yung babae, yung best friend mo na yan. May mga, siyempre, di ba, I mean, it may not have happened. Di ba, pero maiisip mo na, hindi kaya nagsisipaan sila na lamesa, no? Don't tell me. Do not in any way, right? Thank you. But you never thought about it, haven't you? My dear, have you? All right, thank you. Okay, continue. Continue ako na talaga yung nagsabi. So, nagulat ako 10 p.m. na siya dumating. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, umamin ka na. Kasi, mas gusto kong umamin ka sa akin kesa yung pinapaikot niyo akong dalawa. Sabi ko, hindi ako magagalit sa relasyon ninyo. Mas magagalit ako kung mas papatagalin niyo or papaikutin niyo ako. And then, sabi nung best friend ko na todo deny siya na hindi nga. Oo, naliligaw siya sa akin. Pero, sabi ko sa kanya, magpaalam sa'yo. Or, sabi ko sa kanya, so gusto mo nga siya. Hindi naman siya sumagot, Papa Jack. So sabi niya, ayoko. Kasi, syempre, Sisi, iniisip ko yung friendship natin. Ayoko masira yung friendship natin. Dahil lang sa lalaki. So, alright. Okay kami. Okay, nagtapos yung gabi, okay yung pag-uusap. But, were you mad in any way? I'm sure ate, nung nagpaliwanag siya sa'yo, you told her, it's okay, I just wanna know the truth. Tama? Yes. Pero, totoo ba yun? You're okay? Yes, okay. Okay siya sa akin. Uulitin ko na naman ate. Ito na naman yung tanong ko. Kasi ganito, you know why I keep on asking? Because tonight, you called my show and you are with someone and we talk about an ex. Yes. Alam naman niya. And oh my God, we could have been talking about your present, but we talk about your ex. And you tell me a story, ate, about your ex so passionately. And you are still affected by it. Papa Jack, kasi mahaba yung story. Ilang dangkal ho? No. Before kasi, hindi ako affected. Ngayon na lang ako naging affected sa ginawa nila sa akin. Alright. Sige. Why are we talking about them tonight? Para,
Kasi yung question ko, Papa Jack, parang may possibility ba na yung tinuring mong kapatid kayang gawin sa'yo yung mga bagay na nagagawa niya sa akin ngayon? Stupid question. You know why? Are you asking if there's a possibility? I think it already happened. Yes. Ayun yung hindi ko matanggap kasi. Kung possibility ang tinatanong mo, ate, it's more than plausible. It happened already. Kasi parang hanggang ngayon na iniisip ko na bakit nagawa niya sa akin yun. Wala akong against ngayon sa ex ko. Ang against ako ngayon sa best friend ko kasi ganun yung ginawa niya sa akin. Kasi ganito, Papa Jack, nabasa ko yung text niya, yung araw na, kasi ako, Papa Jack, hindi ako sa bakilamera, naghahanap ako ng sagot. Nabasa ko sa message niya na sinagot niya na si ex. Doon pa lang siya umamin nung nabasa ko na yon. Okay. So you wonder, kung hindi mo natuklasan, gaano katagal nililihim sa'yo? Baka hindi niya nasabihin sa akin. Well, I'm sure you'll find out, ate. Hello, Facebook and social media. Yes. And, ayun, bali inamin niya na sa akin na hindi naman daw seryoso, ganyan. Okay. Na sinasakyan lang daw niya. Okay. Are they still together right now? Yes. Are you still best friends? No. Okay. And what's your problem? They're both out of your life. I mean, why are we talking about them? Ang sakit lang kasi, Papa Jack, para and you're sa still akin. hurt. And you're still hurt. Para sa kaibigan ko. You are with someone already. No. She's no longer your best. Shut up. She's no longer your best friend. He is your ex-boyfriend, and you call the #1 radio show with the most good-looking DJ. Yeah! Para akong tanga. You call a radio show and you talk about people who's no longer in your life and you're still hurt. I mean, I cannot stop you from hurting, ate, from the pain you're feeling right now. But why? You're with someone. Yes. I love my partner. Alam niyo yun, Papa Jack. Okay. And then, alam mo yung nasasaktan ako, Papa Jack, hindi dahil dun sa ex ko. Nasasaktan ako dun sa pinagsamahan namin ng best friend ko. You miss your best friend? Yes. Okay, paano kayo hindi na nag-uusap ng best friend mo? Because maybe it's just too awkward for you to be around her, and she's dating the former person who's been on top of you, ate, skin to skin and naked, right? We are human beings, ate. We imagine things vividly and visually. Am I right? Yes. Diba? And I know for a fact you wonder now, how do they do it? Because she's done it with you. And it hurts you. Yes. There's a question mark. Pero ito na lang, to make the story short na lang, Papa Jack, no? Alam mo yung iba yung sinasabi niya sa akin sa sinasabi niya dun sa guy. Which is, nag-usap kami nung nalaman ko. Sabi ko sa kanya na okay lang sa akin, walang halong kaplastikan as long as masaya ka sa kanya, nagmamahalan kayo. Huwag niyong isipin na may nakaraan kami. Ang isipin niyo yung kayo. Kasi kaibigan kita, mahal kita. Ayoko lang din masaktan ka. Ang akin, sabi ko sa kanya, basta masaya ko para sa'yo. Did you tell that to her, ate, from the heart? Or you were just trying to... No. Okay. And then... Alright, stop. You told her that, and I asked you, was it from the heart? And you said, in a heartbeat, yes. Stop lying to me, ate. Look, ate. It's been 2 years. I'm not lying, Papa Jack. You are lying, ate. I've been doing this for 10 years. I've been doing this for 10 years, ate. Actually, as a matter of fact, ate, I'm having a concert. Ano connect doon? Ano connect? No, I've been, ate, you called my show. It's been 2 years. Sorry. It's been 2 years, ate, since tapos na ang lahat sa inyo na. You decided, di ba, na you and this girl will no longer be a part of each other's lives, ate, and tonight we are talking about them, him and her, and you're still hurt. Nanghihinayang kasi ako, Papa Jack, talaga sa friendship. Naiiyak ako. Okay, ganito, ano? Diretsahan kita, ano? Alright. You are not making sense.
I love your story. It's a very complicated story. Actually, ate, pwedeng pumalit yan sa mga tumatakbong telenovela ngayon. Diba? But it's a very complicated story, ate. And you are in the center of this story, right? But you don't exactly know the lesson or lessons to be learned. And you are in the center of this. And that's the sad part. Yes. Diba? Look, you tell me now, you try to tell me that you miss the friendship that you had, right? Why not go ahead and befriend the girl again? If that's exactly your point. If you really miss her. Nag-text ako sa kanya. Alright. Siya na yung hindi nag-reply. Okay, you know why? Can I tell you why? For her, it's a choice between love and friendship. Ayun yung masakit, Papa Jack. Okay, stop. I'll explain to you. If you put yourself sa kanyang shoes, ate, you do the same thing. You know why? Unang-una, ate, you are both girls. Second, ate, an ex will always be an issue. With or without anything to do with what you have right now. May ginagawa o wala ang ex, issue yan, period. And you are an ex, and you happen to be her best friend. That makes things complicated. Tama, mali? Tama. It is what it is. It's over, ate. At alam niya yan, the minute, ate, that she decided to fall in love with your ex-boyfriend, alam na niya the friendship is over. Tama? It's a ticking time bomb nung time na yan. It's only a matter of time, ate. Pag nalaman mo yung relasyon nila, matatapos yun sa inyo. She knew that. Look, I appreciate that you're in pain right now. It's a beautiful pain, to be honest with you. Because you miss a friend, right? I love having friends in my life, ate. I love the value of having friends around. Honestly. And you miss a friend. But you're lying to me. You don't miss a friend. You do not miss a friend. Ay. You miss an ex-boyfriend. No, Papa Jack. Nakikinig yung partner ko. Hindi. Alam niya yun. Kinikwento ko sa kanya yun. Sorry ho! Nasabi ko yung ayaw marinig. Nakikinig siya. No, ate. So, okay. Lahat to. No. Ganito, no? Sandy. Okay, here's the thing. I don't know if you confuse yourself with what you want and what you need and what you miss, ate, and what's your plan. I don't know. But here's the bottom line. The bottom line is, she's your best friend. She's obviously happy with someone new right now. Happen to be your ex. Tama? Yes. And not talking to each other is the best thing that the two of you can do for each other. Because it will make things complicated, to be honest. Maybe in due time, ate. Maybe after a while, when you're both healed, ate, and emotionally secured, maybe you can beso against each other. I don't Papa know. Jack, But shut up. But not yet. It's not yet the time. The bottom line is, they are now both out of your life. She's got nothing to do with your life. You've got nothing to do with their life. It's only your thoughts that's connecting you to them. And I wonder why. I wonder if you're happy. I mean, you can be honest, ate. I'm glad to hear that you're happy with your partner right now because he is listening. Yes. And we could have been breaking his heart. But don't go breaking my heart, you know. I'm just too sad that tonight, ate, it's few days before Valentine's Day and we talk about an ex instead of you talking about your partner right now. What you have, what you share together. The wonders, ate, of how you met each other when you truly need someone and he was the right person to be there at the right time. But no, we talk about an ex. And the pain still associated with your ex. It's actually sad to hear. Look, ate, calling my show, it's an effort. Honestly, mga kaibigan. It's not easy to call my radio show. Akala nyo lang marami akong callers, I only get 3 people every night. With a lot of people calling my show, with 2 telephone numbers.
I only get 3. Mhm. And you made an effort to call my show. If I am in love, ate, and if I were you, I'd talk about who I have right now in my life. Not someone from the past who's got nothing to do with what you have. Mhm. It's not making sense to me. I still have question kasi, Papa Jack. Okay, I have an answer. Kasi, alam mo yung, kasi ako, Papa Jack, honestly, masaya ako ngayon sa partner ko. Pero kasi, yesterday, kaya yung, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko, sakit ba o galit. Kasi, nag-message sa akin si ex sa Skype. Nang pinagmumura niya ako, ano si Papa Jack. Pinabasa ko yun sa partner ko. Okay, why? Kasi, kung yung story nga, di ba buo, nabasa ko kasi yung Viber nung best friend ko, na lahat, ayun yung masakit, na lahat paninira about sa akin. Which is, sabi niya, yung partner ko ngayon, tsaka yung yung ex ko, is pinagsabay ko. Which is, hindi totoo. And who told you, who told him? Your best friend? Yung best friend ko, dun sa Viber. Okay, ganito ano? Alright. Look, ate, what she did was wrong. It will never be okay. But let's try to ask the question, ate. Kung hindi totoo, are you telling me hindi totoo yan? Mm-hmm. Okay. Kung hindi totoo yan pero ginawa niya, tanungin natin, bakit niya kaya ginawa? You wanna know? I'm not a girl but I know why she did yes, that. Yes, ayun yung tanong din na... Okay, I will tell you the answer, ate. I am not a girl, ate, but I wanted to just... Honestly, ate, alam mo kung bakit? Kasi she will do everything she can, diba? To put you out sa buhay nila. Because you will always be that big elephant in the room. You will always be there as a heavy cloud hanging over their heads. Anything to get rid of you. She'll do it. Why? She loves the guy. She risks the friendship. Diba? Yes. She'll go the extra mile. It's wrong. But she's being protective of the person she loves. I mean, I would understand. It's not an okay thing to do. Pero ikaw yung babae ate, she is full of insecurities right now. Ayun yung sabi nga nung partner ko. Diba? Yes. Anong buwan kayo naghiwalay ng ex mo? 2004. Ano? Paano yun? 2,000? Paano? Nag-bullshit ako bigla. Paano? Huwag na ulitin. 2000? 2014. Kailan naging kayo na itong jowa mo ngayon? 2014 noon, I think February or March. Naging kami nung partner ko May 2015. Okay. So almost a year na bago naging kami nung partner ko. So there's no reason at all for your best friend to, come up with a story. Mm-hmm. Diba? She orchestrated the entire scenario ate para magalit sa yung ex mo. And evidently he was affected para murahin ka pa niya. Kasi honestly ko ako, kahit ba nung time na tayo, nalaman ko, di ba, at meron na akong bago, kahit ba malaman ko dati ka palang kalabaw pero ex na kita, anong pakialam ko sa'yo? It's over, di ba? I wasn't able to find out nung tayo, it's my fault kung hindi ko natuklasan yan, but I wouldn't care. Ba't ba kayo naghiwalay nun? Kasi Papa Jack, parang almost 2 years kami kasi OFW siya. 2 years kami, 2 years din siya walang work. And then, ang nangyari kasi, sobra kasi siya uminom. Okay. To the point na wala ng control. So you look at your future and you did not see him? Ganun yes. Ba simple? Oo. If you look at your future right now, can you see your partner? Yes. I like the answer. Alright, now I understand. Can we now switch to the better part of the story? Ayun.
Can we now switch ate to the better part? Yes, of course. Okay. Ulitin ko ha. I may not have the answer to your question. Bakit ginawa ng best friend mo yun? Alright? But ate, ito na lang bago tayo na. Gusto mo maintindihan, and I'll give you my point of view about that, alright? If there is someone credible enough para agawin yung lalaking yan sa kanya, she knows it's you. Tama? Nagets mo yung point? Yes, Papa Jack. Kasi before umalis yung boy kasi Papa Jack, nakikipag-communicate pa siya sa pinsan ko, which is gusto niya talaga ako makita at makausap. Pero ako, hindi na kasi nga, yun nga, may partner na ako. So, ang sa akin kasi Papa Jack, may tanong din na what if hindi naging successful yung relationship nila and then humingi ng tawad sa akin si best friend, or tatanggapin ko pa kaya? What if naging successful? Magiging happy ako for them. I will not answer your question kasi it can happen, di ba, either way. Yes. Which is happy naman din ako sa... No, stop, ate. Stop trying to sugarcoat exactly how you feel. Stop saying, happy naman ako, katampalin na kita eh. I mean, you are not even close to being happy for them. Stop it, ate. To be mad, it's human nature. Don't be ashamed of being angry. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ha? Alright, I want to talk about your partner. I don't want to talk about people who's not in your life. Kasi it's insignificant, ate. It's very insignificant that... Okay, para maging malinaw tayo. There should only be one guy who confuses you. Yes. There should only be one guy who gives you headache. Who's deserving, ate, of your attention, be it negative or positive. And that's your partner right now. At your ex, not any other guy. Yeah. And you are being unfair by being confused, ate, and taking, di ba, by having your good mood be taken away because of an ex. Come on, stupid. Yeah. If I am that guy right now beside you, tatampaling kita. I'd be insulted. But maybe he's a good guy. He understands He understands emotion. You are lucky. Are you lucky having him? Sobra, Papa. Can we talk about that? Can you spell no, like yung kwento kanina, sa online lang din kami nagkakilala. I don't care. And kung nagkakilala online, you are together now, and I'm happy for you. You're taking the risk. I would not recommend, di ba, that mag-chat kayo gamit ang WeChat. No. Ako yung nag-invento niyan. Okay, what's your partner's name? Yung name niya is John. John? Yeah. Jonathan? No, Junior. In short, Junior in short. Junior. Alright. Yes. How long have you been dating? Papa Jack, 8 months pa lang kami. Alright. 16. Okay. Yeah, sa 16. You live under the same roof? Umuupa na po kami. Okay. It was a hasty decision. It was a decision done hastily, ate, but you love the risks, right? Tama. Minsan ganyan eh. Minsan hindi mo alam kung bakit. May mga bagay ka na never mong ginawa sa mga naging ex mo, pero may nakilala ka, sandali pa lang kayo magkakilala, and you are willing, di ba, to offer everything you have. Tama. Just for a moment of being with this person. And I hope he is that version of you in your life. I hope also, Papa Jack. Lagi kong pinag-pray yan. Make it happen. You're the only one capable of making it happen. You love him. Sobra po. He is your Brad Pitt, right? Yes. He is your own version of Channing Tatum, right?
Siyempre, Magic Mike. Alright. Are you ready now to make him fall in love to you? And I mean, I want to hear you say those sweet words for him. He deserves to hear that from you. A commitment from you. How much you love him. What can you offer him? What will you promise him? What's your plan for the two of you? Ayun. Your own version of forever. Start with this. John, mahal. Alam mo, so 8 months pa lang tayo, pero namin ang pagsubok. Andiyan yung 3-4 na beses ako nakunan, pero hindi mo ko iniwanan. Sobrang thankful ko kasi ikaw yung binigay ni Lord sa akin. Napaka-thankful ko kasi mabuti yung magulang mo sa akin, mga kapatid mo sa akin. Inalagaan nila ako, minahal nila ako tulad ng pagmamahal na binigay mo sa akin. Salamat sa paglalaba, sa paghahain sa akin ng pagkain. Salamat sa tuwing natutulog ako, pag nauuwaw ako. Kahit tulog ka, babangon ka para ikuha ko ng tubig. Hala, sleepwalking. Gumigising siguro yan, no? Kasi kung tulog naglakad, ay... Kahit na humihilik siya, Papa Jack, pag humingi ako ng tubig, kahit masarap yung tulog niya, ikukuha niya ako ng tubig. Salamat sa pag masakit yung katawan ko, sa pagmamasahe sa akin. Sa mga positive na mga sinasabi mo sa akin, kahit minsan nadadown na ako kasi gusto na natin magka-baby. Sobra kitang mahal. Wala akong masasabi na against sa'yo. Kakayanin natin to, lahat ng pagsubok. Alam ko sa umpisa, mahirap. Pero lagi kong sinasabi sa'yo, handa ako maghirap ko anong hirap man yun. Handa ako sa lahat ng pagsubok basta ikaw yung kasama ko. Salamat sa lahat-lahat. Sa pagnilatag sa higaan ko. Hindi mo lang ako tinitreat na baby. Tinitreat mo ako like a princess. Ayun yung pinagmamalaki ko sa mga kaibigan ko. Dahil, alam mo minsan, pag nagbubuntis ako, nahihirapan ako. Alam mo, kailangan bed rest ako. Pero hindi ka nagsasawa, alagaan ako. Lagi kong pinagdadasalan na sana balang araw biyayaan din tayo ng baby. Ng anak. Kasi alam ko na gusto mo na magkaanak. Na minsan natatakot ako na paano kung hindi ko maibigay sa'yo sa sitwasyon ko na baka iwan mo ko. Sana kapit lang tayong dalawa. Mahal na mahal kita. Sobra. Sorry din kung minsan may tawpak ako. Pero lagi ko sinasabi sa lahat na napakaswerte ko. Nasa'yo ko ngayon. Napakaswerte ko, ikaw yung partner ko. Napakaswerte ko, ikaw yung natabi ko araw-araw matulog. Pagmulat ng mata ko, ikaw yung nakikita ko. Bago ako matulog, ikaw yung katabi ko. Mahal na mahal kita, walang iwanan, kahit anong mangyari. Dito lang ako para sa'yo, iintindihin kita hanggang kaya kita intindihin, hindi ako susuko sa'yo. Tulad ng pinag-uusapan natin kanina na baka nagsisisi ako, sabi mo. Nagsisisi ako, bakit ikaw yung pinili ko? Walang pagsisisi. Hindi ako nagsisisi kahit kailan kasi ikaw yung mahal ko.
At araw-araw kitang mamahalin hanggang sa pagtanda ko. Ayun lang, Papa Jack. Thank you. Papa Jack. I want you to apologize to him for doing this call, ate, and having the guts to talk about another guy. Although he told you so, but I just find it so insulting for a guy. And he tolerates this, and you are lucky. Alam mo, ate, to be honest with you, bihira lang ang lalaki na mas mahal ka niya sa pride niya. I guess I said that, mga kaibigan, sa pinaka-direkta, ano? Kaya kayong mga babae, ang mahalin niyo sa lalaki, wag lang yung pagkatao niya, yung pride niya. Pag mahal niyo ang pride ng lalaki, mga kaibigan, the guy would do anything and everything for you. Period. We are going to jump off a cliff to prove to you we love you pag mahal mo ang pride namin. Because honestly, mga kaibigan, kayong mga lalaki would rather be respected than love. If you respect us, ang interpretation namin dyan ay, mahal mo kami. Yes. I want you to promise him and apologize to him, ate. First, apologize for doing what you've done. Talk about an ex, ate. I know it's in a good intention, but magsorry ka sa kanya for what it's worth. And secondly, I want you to promise him that from this point onwards, ate, there should only be one guy who's got the ability and the power to bother you. That's him. Mahal, sorry for this call. Pero alam mo naman yun, diba, lahat sinasabi ko sa'yo. Wala akong tinatago sa'yo. Lahat ng nangyayari sa akin, alam mo yan. Kasi yung sabi ko nga sa'yo, diba, na di bali na masaktan kita, masaktan ako. Basta nagsabi ako sa'yo ng totoo. Diba, yan yung motto ko sa'yo. Di bali nang open ako sa'yo sa lahat ng bagay. Kahit na makakasakit sa atin dalawa, kesa magsinungaling ako at magtago ako sa'yo. Thank you sa pag-intindi. And sorry, I love you. Ayan na, Papa Jack. Nakakaiyak naman dito, Papa Jack. Eh, di doon ka. Ay. Okay, before I finally let you go, ate, on the air, it's like what I always do sa mga relasyon na naniniwala ko, that a version of forever is possible, and I believe that sa inyong dalawa. Describe to me, ate, a typical afternoon, Sunday afternoon, 10 years from now. Mm-hmm. What do you see in your imagination? Papa Jack, kasi 12 years yung gap niya sa akin. Nakikita ko, 10 years from now, ako na yung nag-aasikaso sa kanya. May mga anak na kami, yung pinapangarap namin. May mga anak na kami, nag-aaral na. Masaya kami, buo yung pamilya namin. May isa kami buong pamilya. Nakikita ko na magiging responsable siyang ama. Magiging responsable siyang asawa para sa akin. At yun, sana nga, after 10 years from now, may baby na kami. Ayun lang naman yung pangarap namin dalawa. Kasi nga, Papa Jack, ilang beses na ako nakunan. So, syempre, alam ko na sasaktan din siya. Sana, yun nga, ibigay sa amin ni Lord. Mag-anak kami. Ayun lang. Ayun na po, Papa Jack. Ay. Nakakainis si Papa Jack. Pinapaiyak ako ng pinapaiyak. Suhanong ko pa. Okay, ate, that's a very wonderful, typical Sunday. I hope it happens. Can you invite him to make it happen with you? Yes. Can you ask John to make it happen with you? Mahal. John, mahal. Basta, alam mo na yun.
Jack na, naiiyak na. Hindi na pa ako iyak na iyak. Nasa taas kasi siya. Ano, basta. I love you. Yun na yun. Alam niyo na yun, Papa Jack. Agat ka na dun, boxing na. Bawal. Hindi, sa cable! Bago yung utak na ito! You are such a pig! Ano ba, Papa Jack? Sabi ko! Bawal mag-boxing, Papa Jack. Kasi babae ako, lalaki siya. Hindi pa nanonood kayo ng boxing? Hindi ako mahilig sa boxing. Wrestling. Di sige. Mag-chokes laman kayo dyan. Maraming salamat, Ate, for sharing with us. Welcome. Thank you din po. Yung kwento mo, nakakatuwang isipin na... Nakakatuwang isipin natin na... I started listening to your story, Ate, na naaasar ako. Why we have to talk about. Di ba? People who is basically insignificant. No. I mean, there are people that we give up. To make our lives, di ba, more comfortable. Yes. I'm not telling you to go ahead and give up friends, but sometimes life, Ate, would present to us a very difficult set of choices. And we are confronted, Ate, with one option, to make a decision. Sometimes decisions, di ba, are made for us. Tama ba? We don't even have to decide oftenly, but this time, Ate, you have your work cut out for you, and you are with a good guy. Keep it that way. Fall in love every day. Fight, Ate, every time you need to, and never fail to say I love you in the middle of it. Tell each other I miss you even when you're together. And please, mga kaibigan, put down the remote and Mr. Android, talk. Try to disconnect to connect. Okay. Be a friend to your partner. It will make it last longer. All right. Thank you, Papa Jack. I will pray that you will spend your lifetime forever. Make it happen. Thank you very much for calling. You're welcome. Thank you. Thank you also. Thank you.
Mga kaibigan, let me start this with what I always say. Life is a journey, mga kaibigan. It's a short ride from hello until goodbye. The most important part of those two, mga kaibigan, the hello and the goodbye, is what happens in between. How did you spend your time between the hello and the goodbye? It doesn't matter how you started. Magulo man, normal man, o nakakabigla. And it took you a while to pinch yourself and believe na ay kami na pala. However, whatever ways you arrived kung nasaan kayo ngayon, it's still a journey. Ahead of you will be bumps, twists and turns, mga kaibigan. And other passengers is going to snatch away your partner with you. Not every love story in the world, mga kaibigan, is ideal. Not everyone will deserve their own versions of happily ever after. Ultimately, we have to say goodbye. Whether it will be taken or that person will be taken away from us naturally, or it's a decision that you will both make, it's still a journey. And that part of between, or what that part of what's in between the goodbye or the hello and the goodbye is your version of forever. You are going to remember that all your life. Pagpalit ka man ng katabi sa biyahe na to. With that, it doesn't mean, mga kaibigan, that you keep on trying to look back and imagining and asking yourself the question, what happened to them? Is he still far behind me, or is the guy still behind me looking after my tail light, whether I'm trying to slow down and he or she can catch up with me? That's wrong. Focus diba? Focus dyan sa taong, whoever that person beside you right now. Hold that person's hand and reassure that person that it may be bumpy. It may not be the best weather, but you're going to brave it together. After all, mga kaibigan, if you're with someone, honestly, when it comes to love, if you're with someone, he or she's all you've got. Question is, nararamdaman ba niya yan? Ay naka mga kaibigan, after all, love is an expression. Only expressed, mga kaibigan, when words and actions are no longer enough. What I'm trying to say is, before Wi-Fi, infrared, and Bluetooth, mga kaibigan, the original wireless connectivity is love. If you feel it, then fall for it, mga